po natin ang Diyos. Hallelujah! This is indeed a very wonderful night kasi po, ang Diyos po ay kasama natin. Amen mga kapatid? It's a date with the Lord. At salamat po kasi ginawa niyo po ang araw na ito na pinili ninyo na tayo po ay nasa bahay ng ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Pwede namang nasa mall tayo, o kaya nasa bahay lang, o kaya namamasyal. Pero salamat po sapagkat binigyan natin ng oras, panahon ng ating Diyos na buhay. Kapalakpakan po natin ang ating Diyos sa kanyang kabutihan. Amen mga kapatid? Amen. So, tonight we will have a very new series na pag-aaralan. At mamaya po papakita ko yung ating title. On ko na lang yan. Wait lang. Kaya ba? Sige. Sige. Yan. So, yan. So, sige po, bago po tayo mag-start, let me just give you some few reminders. As always, yan. Ano po yung una nating reminder? Paki-silent ang mga cellphone po natin. Pero pwede nyo pong gamitin ng inyong mga cellphone to take a picture and take down notes because a picture is worth ano daw po? 1,000 words. Kaya kung isang picture nyo lamang po, marami na po kayong makukuha ng mga items dito po sa atin pong screen. Also, don't forget to invest and invite. So, bring a family and friends. So, may dala po ba tayo mga kapatid? May dala po ba kayo? Sige nga po, taas na kami may dala. Palakpakan natin ng Diyos sa kanyang buhay. Ayan. So, salamat po sa paanyaya po ng Panginoon, pagtugon sa paanyaya ng Panginoon. Also, don't forget to watch online. Ang ating pong gawain ay suportahan po natin every 8 in the morning, Sunday po yon, at every Wednesday naman po is 6 in the evening. Okay. So, handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Amen. So, sabay-sabay na po tayong magdeklara ng deklarasyon ng pagpapala. Upo ng maayos. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Amen mga kapatid? Sapagkat pag sinasabi natin ito, ito'y pagpapala sa ating buhay in our spirit, soul, and body. So let's begin our topic for today in our series, a very new one, bagong-bago po ito. It is entitled, Charis, the gift of God's favor, the gift of favor for everyday life. No? So, pag sinabi pong charis, ito po ay ang regalo ng Diyos na pabor sa ating lahat. Can you hear amen? Amen po ba? So, gusto niyo po bang makatanggap ng regalo? Sino sa inyo gusto ng regalo? Amen mga kapatid? So, anong regalo ang gusto natin? No? Yung iba po, Pastor, pwede bang pera na lang? 1 million. Gusto niyo po ba mga kapatid? Bahay at lupa. Gusto niyo? Sasakyan. Kalusugan. Trip to Boracay, Hong Kong, no? O kaya bigas man lang, Pastor, kahit pangkain. Amen, no, kapatid? Any amount or gaano man kalaking regalo, basta ang tao mahilig tatanggap ng regalo. Tama ba mga kapatid? Pero, brothers and sisters, higit pa po diyan ang kayang ibigay ng Diyos sa atin. Amen, mga kapatid? And God wants us to have the gift of favor. Sabihin nga natin, gift of favor. Or that is what we call charis, no? Ang basa po diyan ay hindi po charis, charis. Sabi nga natin charis. Yan. Isa po ito sa napakagandang salita na Greek word, maliban sa Macarius, yung ating dinideklara. Charis naman po, pag natutunan natin ito, napakaganda ng meaning nito sa ating mga buhay. Kaya simulan na natin ang pag-aaral. Ephesians chapter 2, verse 8 to 9. Sige po. For it is by God's grace that you have been saved through faith. It is not the result of your own effort, but God's gift so that no one can boast about it. No? So, ito po yung paborito natin na verse pagpatungkol po sa kaligtasan. Sapagkat dito po
ang verse na ito ay nagpapakita na solong ginawa ng Diyos ang ating kaligtasan. Can I hear amen? Amen. Ang Greek word ng salitang grace is, jaran, of course, yung ating pinag-aaralan, charis. Sabi nga natin, charis. Yan. Sa New Testament po, lumabas po siya ng 156 times. So, gamit na gamit po siya sa Bible. It means goodwill, no pa, loving kindness, benefit, pakinabang, favor, or gift to be full of joy, happiness, or pleasure. No, parang Macarius din, no? May kasiyahan at pagpapala. Literally, it is a generous gift or a gift of God's favor. Sabihin nga natin, gift of God's favor. Very good. No, so alam nyo po si Anika, nung baby pa lamang po siya, siyempre nagpe-prepare na kami ng pangalan at pinili ko po yung pangalang Anika because it came from the Hebrew name Hannah, which is full of grace or gracious. Ang origin niya is French. Ang ibig sabihin ay God is gracious. Kaya kapag tinatawag namin si Anika, tinatawag namin ang biyaya at pabor ng Diyos sa aming buhay at sa aming pamilya. Amen, mga kapatid? And also, si Carrie din. Alam niyo naman ang kanyang pangalan. Galing saan? Sa Macarius, Carrie. Ang ibig sabihin naman po nun ay super blessed and happier. Kaya po, pag tinatawag ko yung dalawang anak ko, Anika, Carrie, tinatawag ko ang pabor at biyaya ng Diyos sa aming mga buhay. Ganun, amen? Kaya palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Now, ang pinaka-basic thesis ng Charis, kung bakit natin ito pinag-aaralan ay yung nasa picture na yan. Ano po yung nasa picture? Dahil ikaw ay anak ng hari ng mga hari. Anak ka ng Diyos ng mga Diyos. Can you amen? At dahil anak ka ng hari, dapat ba mayaman ka o hindi? Mayaman. Anak ka ng hari eh. Can you amen? So, ang pinaka-thesis ng pag-aaral na ito, ayaw ng Diyos na magmukha kang mahirap dito sa lupa. Can you amen? Amen po ba? Kayo ba gusto nyo magmukhang mahirap? Ayaw namin, pastor. Now, pag natutunan mo ang Charis, this will give you a new insight na, ako pala ay anak ng hari ng mga hari. Ako pala ay mayaman sapagkat pinayaman na ako ng ating Diyos na buhay na mayaman din. Shout amen. Ang ating Ama na nasa langit. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Now, you are a royal. Ikaw ay anak ng hari. Tama ba mga kapatid? Believe it or not, wow, anak pala ako ng hari ng mga hari. Kailan nangyari ito? Nung tinanggap natin si Kristo sa ating mga buhay. Binigay ng Diyos ang pabor para sa atin upang ikaw at ako ay sumagana. Amen, mga kapatid? So, next question, why we call it gift of favor? No? Pansinin niyo po yung dalawang salita. Gift, sabi nga natin gift or regalo. Ano pong isa? Favor. Sabi nga natin favor. Pansinin natin ang dalawa na ito and we will build a foundation on this. So, ang unang salita, next po, is gift or regalo. Now, kapag nagbibigay ka ba ng regalo, pinapabayaran mo pa? Totoo po ba yan, mga kapatid? Kasi kung may bayad yan, hindi na yan regalo. Ang tawag doon ay reward na. Tama ba, mga kapatid? Kasi nag-effort na siya, pinaghirapan na niya para makuha ang bagay na iyan. Tama, mga kapatid? And however, next, God's free gift is what? 100, pabalik po. God's free gift is 100% pure gift. Puro. Sabi nga natin, puro. No? Hindi po yan nahaluan ng anumang bahid. Bakit niya binigay? Ito ay binigay niya ng purong-puro na libre. Amen, mga kapatid? No value added tax, no service charge, no hidden charges. Kaya pag ang Diyos nagregalo, tanggapin mo kasi sigurado na wala itong bayad. Amen, mga kapatid? But still, tingnan niyo po yung kasunod. Kahit gaano kaganda ang isang gift o regalo, hindi po ito mapapakinabangan, wala itong pakinabang, wala itong halaga kung wala pong magbibigay at wala ring tatanggap. Tama, mga kapatid? Next po. So, ang isang regalo, there must be a giver and a receiver. Sabi nga natin, giver and receiver. Tama ba, mga kapatid? Kasi kahit napakaganda ng yung regalo, 1 million, pero wala namang nagbibigay ng 1 million, may pakinabang ba?
Wala. Ngayon may nagbigay naman ng 1 million, wala namang gustong tumanggap. May pakinabang ba? Wala din. Kaya dapat may magbibigay at mayroong tatanggap. Sa panahon na ito, ang Diyos ang nagbigay at tayo ang tatanggap para tayo ang makinabang sa regalo ng Diyos. Tingnan niyo po, Romans 6:23. For sin pays its wages. Anong bayad ng kasalanan? Death or kamatayan. But God's free gift, tingnan niyo po yung regalo ng Diyos na libre, is what? Is eternal life. Nabasa niyo po ba? Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Papaano? In union with Christ Jesus, our Lord. No? Tingnan niyo po yung regalo, ang ganda, no? Sa tingin ng iba, parang ito ay napaka-cheap or mura, pero nakuha natin ito ng libre sapagkat hindi tayong naghirap, kundi ang Diyos ang naghirap. Amen mga kapatid? Si Kristong napako sa krus, siya ang nahirapan, pero tayo ang nakinabang sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba mga kapatid? Pag sinabi pong free gift or gift, ating freely or given willingly to someone without payment. No? Ito po yung regalo na walang bayad. So, bakit po libre ang regalo na ito? Sapagkat nakiisa tayo kay Kristo. Kayo po ba'y kaisa na ni Kristo? Yung bang gusto ni Kristo, gusto na rin natin? Amen. Now, ang tao ang nagkasala, maging malinaw po sa atin yon. Kaya kung ano man ang problema natin, ay wag nating sisihin ng Diyos sapagkat ang tao ang unang nagkasala. Amen po ba mga kapatid? Pero hindi lang mabait ang Diyos, kundi napakabait ng Diyos. Tama mga kapatid? Kasi imbis na parusa ang ibigay niya sa atin, nung tayo nagkasala, ang ibinigay ng Diyos, ano po? Sabi ng verse, regalo. Sabihin mo nga regalo. Amen po mga kapatid? Anong regalo yon? It is the eternal life. Buhay na walang hanggan. Now, you should be interested. Bakit ka nagtatrabaho? Bakit ka lumalaklak ng mga katakot-takot na bitamina at pampabata, pampalakas? Gusto mong mabuhay ng matagal. Tama ba mga kapatid? And yet, tignan nyo, regalo pala ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Hindi ka mamamatay. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay. Matthew 22, verse 32. Tingnan niyo po. I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is the God of the living, not of the dead. Tatanungin ko kayo, si Abraham po ba, si Isaac at si Jacob, nasa na sila? Patay na. Bakit sinabi, pastor, na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay, hindi ng mga patay? Ang sagot natin dyan, it is through the resurrection. Sabi nga natin, resurrection. Ano po sa Tagalog ng resurrection? Pagkabuhay na muli. Naniniwala ka ba na kahit mamatay tayo, bubuhayin tayong muli ng Diyos? Amen mga kapatid? Kasi tayo ay may buhay na walang hanggan na. Ngayon, dahil ang Diyos natin ay Diyos ng mga buhay, hindi siya nananahan sa mga tao na patay, kundi sa mga buhay. Can you hear amen? Kaya lahat tayo binigyan niya ng buhay na walang hanggan upang lahat ng ating mga panalangin ay sagutin ng Diyos. Ang Diyos natin ay buhay, siya ay nakakakita, nakakarinig, kumikilos, at gumagawa ng magagandang bagay sa ating mga buhay. Can you hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So, it is a gift. Now, ang susunod naman na salita na titingnan natin is the word favor. Sabihin nga natin, favor. Yan. Or, yung grace na tinatawag. Ang Tagalog po nito ay biyaya or pabor. Now, ang Diyos po, kapag nagbigay ng pabor, puro din. Purong biyaya or purong regalo. Ano nga po bang ibig sabihin ng grace? Sabi po dyan sa definition. Tingnan niyo po. Unmerited favor. Ano pa? Undeserved kindness. Ano pa? A special favor. Amen. Mali pala ako ng pinatay. No? Sorry. Yan. So, makikita natin dito, ang biyaya pala, unmerited favor, undeserved kindness. Hindi para sa iyo, pero ibinigay pa rin ng Diyos. Tama ba mga kapatid? Ano po yun? Buhay na walang hanggan. Tatanungin kita, ikaw ba'y karapat dapat na tumanggap ng buhay na walang hanggan? Karapat dapat po ba tayo? We are undeserving. Amen? Ngunit sa biyaya, sa grace ng Diyos, the undeserved kindness was given with special favor
freely given. Wala kang babayaran, wala kang gagawin, wala kang idadagdag. Amen? Kaya salamat na lamang po dahil sa pabor ng Diyos, maraming mga tao na tumanggap kay Jesus ang pupunta sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng pupunta sa langit because of grace of Jesus Christ. Amen mga kapatid? However, next, not all favors are gift. Tama ba? Yung iba may bayad eh. Akala mo pag binigay sa'yo, libre, pabor, eka, sige sa'yo na yan. Yung pala, may bayad. Ang tao kapag nagbigay ng pabor, di ba? Favor naman oh. Pero alam mo, pag gumawa ka ng pabor sa kanya, mayroong hinihintay na kapalit. Amen mga kapatid? Kumbaga, gantihan lang ng pabor. Tama ba mga kapatid? Ginawan kita ng mabuti, gawan mo rin ako ng mabuti. Tama po ba mga kapatid? Pero iba sa Diyos. Sabihin sa katabi, iba sa Diyos. Hindi siya nagbibigay ng pabor dahil alam niyang ibabalik mo. Tama mga kapatid? Kasi minsan nga wala kang binabalik eh. Tama po ba mga kapatid? Hindi rin siya nagbibigay ng pabor because you're able or you're capable. Kesyo mayaman ka, malakas ka, may pera ka. Hindi po. Pinagpala ka ng Diyos out of the goodness of God, out of His grace. Can you hear amen? His kindness, sabi nga kanina ng Charis. Brothers and sisters, pag ang Diyos ang nagbigay, wala siyang hinihintay na kapalit sa ganti sa pabor na binigay niya sa atin. Ang gusto lang ng Diyos ay ano? Tanongin niyo po sa akin, ano po? Ano ang gusto ng Diyos? Tanggapin natin ang regalo, ang pabor na ibinigay niya. Tama ba mga kapatid? Kasi sabi ko nga kanina, ang regalo pag hindi mo tinanggap, wala itong pakinabang. Tama po ba mga kapatid? Tama po ba? Amen. Now, ang gusto ng Diyos, tanggapin natin. John 3:16, tinan niyo po. For God loved the world so much that what? He gave. Ano yon? God's gift. Yung regalo niya. Anong binigay? His only Son. Sino? Jesus. So that everyone who believes in Him through faith may not die. Sinong gustong mamatay? Sinong ayaw mamatay? Taas ang kamay. May not die but have eternal life. Now, this verse is the very heart of the good news, the gospel from God. Amen po ba mga kapatid? Dahil ang Diyos ang unang nagbigay sa tao. Pero ano lang ang gusto ng Diyos? Tanggapin natin yung regalo na ibinigay ng Diyos sa atin, mga tao. Can you hear amen? But it's still our choice. Yung iba nga, kahit isaksak mo na sa kanila, kahit na ipilit mo sa kanila, kung ayaw nilang tanggapin, hindi mo sila mapipilit. Kasi choice nila yon. Tama ba mga kapatid? Now, brothers and sisters, hindi ka pipilitin ng Diyos na tanggapin mo ang regalo ng Diyos kung ayaw mo. Tama ba mga kapatid? Kasi ang gusto niya ay kusang pagtanggap sa kanyang biyaya. Pero mantakin mo ito kahit hindi mo tanggapin ang biyaya ng Diyos, kahit natanggihan mo si Jesus, kahit hindi ka magbalik loob sa Kanya, brothers and sisters, listen to this. Mahal ka pa rin ng Diyos. Amen na kapatid? Sige, palapakan natin ang Diyos sa buhay. Paano mo po nasabi, Pastor, na mahal pa rin ako ng Diyos kahit hindi ko siya tanggapin? Tingnan niyo po ito. 1 John 4:9-10. And God showed His love for us by sending His only Son into the world so that we might have life through Him. This is what love is. It is not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the means by which our sins are forgiven. No? Pinakita na ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin. Nung makasalanan pa lang tayo, ibinigay na niya si Jesus. Bakit? Dahil ba mabait ka? Hindi po. Dahil ba malinis ka? Hindi rin. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. For God so loved the world. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos sa buhay. Kaya ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, hindi tayo. Kaya huwag kang magtatampo sa Diyos. Can I hear amen? Amen po ba? Basahin natin. 1 John 4:19. We love, bakit? Because God first loved us. Amen po ba? Ikaw bang unang nagmahal sa Diyos? Hindi. Kahit nga hindi mo siya mahal, no? Take note of that. Mahal na mahal ka pa rin niya at siya ang unang umibig sa atin. Ang pabor ng Diyos sa tao ay purong pabor and we call that the pure gift of favor. Amen po ba mga kapatid? Romans 11 verse 6, tinan niyo po, sabi ni Pablo, look at his argument. His choice is
based on His grace, not on what they have done, man's work or effort. Ang choice ng Diyos, saan base? Sa kanyang grace or biyaya, hindi sa ginawa ng tao. For if God's choice were based on what people do, then His grace would not be real grace. Tama ba mga kapatid? Kung ang Diyos magbabase lang sa mabuti mong gawa, pagpapalain ka ba ng Diyos? Hindi. Sapagkat ang gusto ng Diyos ay 100% obedience. Tama po ba mga kapatid? Amen po ba? Pero walang sino man sa atin dito ang kayang sumunod ng 100%. Now, sabi ng verse, dyan sa Romans 11 verse 6, kung pagbabasihan ng Diyos ang kabaitan ni Gani, pagpapalain ba niya ako? Palagay ko hindi. Sapagkat minsan ay hindi ko nasusunod ang Diyos. Pero dahil sa kanyang biyaya, kahit na pumapalya tayo, kahit minsan ay sumasablay tayo, pinagpapala ka pa rin ng Diyos at ang tawag dyan ay tunay na biyaya ng Diyos. Can you amen? Are you happy with that? Amen mga kapatid. Sapagkat ang mundo ay kulang na kulang sa pagpapala. Tama ba mga kapatid? Kaya nga tayo nagkukumahog magtrabaho, pinapaday ang sarili sa pagtatrabaho kasi gusto natin ng pabor at biyaya. Brothers and sisters, tingnan nyo po, kayang-kayang ibigay ng Diyos ang pabor. All you have to do ay tanggapin si Kristo sa iyong buhay. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? So kung may dagdag ka, may ambag ka sa binigay na biyaya ng Diyos, hindi na po ito puro. Tama ba mga kapatid? Pero buti na lang puro ang biyaya ng Diyos sa atin. Let me give you an illustration. Tingnan niyo po yung picture na ito. Ito ay gaya ng isang regalo. Halimbawa, ang regalo ay worth 100,000. Wow, ano kayang klaseng regalo yan? No? Pag binigay mo ito sa isang tao na reregaluhan, papabayaran mo ba yung ribbon? Worth 100 pesos? Sabi mo, 100,000 yan ha, pakibayaran yung ribbon. Amen ba mga kapatid? So anong tawag doon? Regalo pa ba yon o hindi na? Hindi na ito matatawag na regalo kasi may bayad ka na ginawa. Tama ba mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Dahil ito sa pananaw ng ibang mga relihiyon na naniniwala sa grace plus works. Sabi nga natin, grace plus works. Ipininta sa isip ng mga tao, sa puso ng mga tao na kailangan gumawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas. Naalala nyo yun dati? Nung tayo dating pananampalataya? Kailangan mong magsimba, kailangan mong umattend ng mga masses, ng mga pananalangin sa mga saints o santo, kailangan mong magtirik ng kandila. Eh yung kandila, may bayad ba? May bayad? Wala. O kung libre, titirik ka lang talaga, kaso may bayad. Amen mga kapatid? At yung mga padasal nila ay may bayad din. Bakit? Sabi, kailangan mong mag-effort para paboran ka ng Diyos. Tama ba mga kapatid? And yet, nakita ito ni Martin Luther na antig ang puso ng isang reformist na ito nung panahon na siya po ay naglilingkod bilang pari doon sa Germany. Nakita niya yung mga poorest of the poor, yung mga isang kahig, isang dukha, isang kahig, isang tuka, no? Sila yung mga dukha, mga kapatid. Umaasa lamang sila na didinggin ng Diyos ang kanilang mga panalangin, pero dahil ipininta sa isip ng mga tao na kailangan magbigay ka muna para ikaw ay ipagdasal, kahit na pambili na lang nila ng pagkain, ilalagay nila doon sa abuluyan para sila ipanalangin. Kinari, amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? So nakita ito ng kapatid natin na si Martin Luther, ang itinuturo ng ibang simbahan ay yung bunga ng kaligtasan, hindi yung ugat. Sabihin sa katabi, hindi yung ugat. Ano bang mahalaga? Yung ugat o yung bunga? Yung ugat. Amen mga kapatid? Kasi yung bunga, mauubos yan. Pero pag merong ugat, ito'y patuloy na magbubunga basta maganda ang binhi. Shout amen. Tingnan nyo po, Ephesians 2:8, kaninang binasa natin sa Good News Bible. For it is by grace that you have been saved through faith. It is not the result, look at that, it is not the result of your own effort, but God's gift. So that, ano daw? No one can boast about it. Amen po ba mga kapatid? Pansinin niyo po ito. Bakit daw tayo naligtas? Sabi ng verse, by God's grace. Sabihin natin grace. Paano? Through faith. Anong ibig sabihin ng true faith? It means
believing in Jesus. John 3:16, for whosoever believe in Him, in Jesus, will have eternal life and not perish. Tama ba mga kapatid? Amen po ba? Kaya po, napakaganda ng verse na ito. Sa salin po ng The Message, mas maganda ang salin. Tingnan nyo po, Ephesians 2:8-9, saving is all His idea and all His work. All we do is, ano daw gagawin natin? Trust Him enough to let Him do it. No, magtiwala ka, bahala ang Diyos, ililigtas ka niya. It is God's gift from the start to finish. Nakita niyo yun? Sinimulan niyang iligtas si Gani at tatapusin niyang iligtas si Gani hanggang siya dumating. Tama mga kapatid? Ganyan din bang pangako ng Diyos sa iyo? Yes, because it is God's gift from start to finish. 9, we don't play the major role. If we did, we'd probably go around bragging that we'd done the whole thing. Kaya napakalinaw ha? Ang kaligtasan ay solong ginawa ng Diyos. Wala kang idinagdag. Sabihin sa katabi, wala kang dinagdag. Kahit magpupupukpuk ka ng likod yan, ha? Kahit sugat-sugatan mo ang iyong katawan, wala kang maidadagdag sa kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Bakit? Para walang magmalaki sa ating Diyos na buhay. Amen? Amen po ba? Sabihin sa katabi, wala kang gagawin para maligtas. Maliban sa isa. Sabihin sa katabi mo, maliban sa isa. Ano po yon? Sabi dyan, we are saved by faith. Amen mga kapatid? We have been saved through faith in Jesus Christ. Maniwala kay Kristo at sigurado na ikaw nga ay maliligtas. Can you hear amen? Ikaw ba'y naniniwala kay Kristo? Pumalakpak nga po ang lahat ng naniniwala kay Kristo. At siya ay nakatanggap ng kaligtasan kay Kristo. Amen mga kapatid? Bakit? Sapagat tayo ay naniniwala sa katuruan ng next, sola gratia. Sabihin nga natin, sola gratia. Yan. Meron pong 5 pillars of the Reformed theology, pero hindi ko po yan i-discuss. Yung unang-unang paniniwala, yan, nakasulat sa taas, sola gratia. No? Ibig sabihin po nito, grace alone. Ano pang ibig sabihin yan? Grace plus nothing. Solong biyaya na tayo ay iniligtas ng Diyos. Tama mga kapatid? Naniniwala po ba kayo? Ito'y nabuo sa panahon ng mga reformers gaya ni Martin Luther at ng mga kasama niya. Take note, si Martin Luther po ay isang German priest or pari, pero nakita niya na merong hindi maganda na katuruan sa simbahan. Kaya nilabanan po nila ito. And 500 years ago, matagal na po itong pananiniwalaan ng mga evangelical churches kagaya po natin. Can you amen? Ikaw ba'y naniniwala na ikaw ay inligtas sa biyaya lang ng Diyos? Wala ka nang idadagdag. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Or else, magmamalaki ka. Pag nagkita-kita tayo sa langit, sabi mo, o Kuya Bong, bakit ka naligtas? Kasi mabait ako eh. Ikaw naman, sister, bakit ka naligtas? Nag-donate ako ng lupa eh. Ikaw naman, bakit ka naligtas? Kasi gumawa ako ng mabuti. Samantalang pag ang ating kaligtasan ay solong ginawa ni Kristo, ang ating kwentuhan sa langit, bakit ka naligtas? Ako ay naligtas dahil lamang sa biyaya ni Kristo na ating Panginoon. Shout amen. Mas maganda po yun. Tama ba mga kapatid? Amen. Kasi ang ipagmamalaki mo, hindi ang iyong sarili, ang ipagmamalaki mo ay ang Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Are you with me mga kapatid? Sapagkat marami pong mga evangelical churches ang nagtuturo pa rin ng grace plus works na dapat sana ay grace plus nothing. Dapat wala po. Biyaya lamang. Sabi sa katabi, biyaya lamang. Kasi ang iba tinuturo nila, ligtas ka, pero yung pabor mo, yung blessing mo, pagtrabahuhan mo yan. Umattend ka ng church, maglingkod ka sa Diyos para pagpalain ka niya. Totoo po ba ito mga kapatid? Pinagpala ka na ng Diyos kahit hindi mo pa nga siya kilala. Romans 5:8. Amen mga kapatid? Nang ikaw ay makasalanan pa, minahal ka na ng Diyos. Amen? Kaya ano ang dahilan para hindi ka pagpalain ng Diyos? Ito ay dahil hindi mo pa tinatanggap ng totohanan si Kristo sa iyong buhay. Amen? Amen po mga kapatid? Purong biyaya po. Now, kung ang basihan ng iyong pagpapala ay sa iyong performance, sa iyong effort, brothers and sisters, wala kang tatanggapin ni isang kusing sa Diyos. Tama ba mga kapatid? Tama po ba?
Kasi madalas tayo ay pumapalya. Kaya maling-mali ang katuroan na grace plus work. Dapat po ay grace alone lamang. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Bakit po grace alone lamang? Tingnan natin sa verse 10, Ephesians 2:10, yung kasunod po. No, we neither make nor save ourselves. God does both the making and the saving. Nilikha mo bang yung sarili? Hello? Ang mga anak mo ba, ikaw bang lumikha sa kanila? Hindi po. Sinong lumikha sa kanila? Ang Diyos. At sinong magliligtas sa kanila? Ang Diyos din. He creates each of us by Christ Jesus to join Him in the work He does. Ano yon? The good works He has gotten ready for us to do. Inihanda niya ng mabuting paggawa. Ano pa? Work we had better be doing. Ano po yung good work? Sabihin natin, good work. Ito po yung mga mabubuting gawa. Ikaw ba'y gumagawa ng mabuti? Ikaw ba'y mabait na? Hello? Nung naging Christian ka, bumabait ka na ba? Amen mga kapatid? Ang paggawa mo ng mabuti ay bunga ng kaligtasan na bigay ng Diyos sa atin. Sabi ng verse 8 kanina. Tama ba mga kapatid? Ang binhi ay ang grace, ang ugat ay ang salvation, at ang bunga ay paggawa ng mabuti. Tama ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? Nakuha niyo po ba yan? Ibig sabihin, hindi ka gumagawa ng mabuti para maligtas. Ligtas ka na, kaya gumagawa ka ng mabuti. Pumalakpak nga tayo sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Kasi kahit gawa ka ng mabuti, kung wala kang access kay Jesus, na siyang daan patungo sa Ama sa langit, wala ka rin kaligtasan. It is pure grace of God. Can I hear amen? Amen po mga kapatid? It is not by your performance. It is by God's favor. Maliwanag po ba? Amen. Hallelujah. Let me give you an example na hindi dahil sa performance mo lang, kundi sa pabor ng Diyos. Kilala mo po ba si Joseph the Dreamer? Sinong may kilala kay Joseph the Dreamer? Mga nag-Sunday school. Na? Sa Genesis 41 po, si Joseph the Dreamer po ay na-promote in just one day from prisoner to prime minister. Wow. From nasa kulungan na nasa bahay na ng palasyo ng hari. Nandiyan po ba yung mga kapatid? Kailan nangyari ito? Sa loob lang ng isang araw. Ilang taon siya? Siya ay nasa edad na 30 years old. Aba, ang bata. Prime Minister. Amen po ba mga kapatid? So, ibig sabihin, dahil ba si Joseph ay magaling? Dahil ba si Joseph ay mabait? Hindi po. It is not by his performance, but by the grace and favor of God. Kaya na-promote si Joseph. Can you hear amen? Amen po ba mga kapatid? Minsan sinasabi ng mga tao na, hindi, aasenso ka kapag ikaw ay masipag. Meron kang tiyaga, meron kang talino. Totoo po ba ito? Yes, totoo po ito. Pero hindi ito, iba po ang Diyos kapag nagpapala sa atin. Hindi porke matalino ka, hindi porke masipag ka, ay siguradong pagpapalain ka, hiwalay sa ating Diyos na buhay. Do you believe that mga kapatid? Dapat kasama pa rin natin ang Diyos sa ating pagpupunyagi, sa ating mga pangarap, sapagkat kung ikaw ay yayaman, sigurado ito ay pabor ng Diyos sa ating lahat. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos ng buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Hallelujah. God can both deliver and exalt His servant in an instant if He wills. Now, sino po sa inyong gusto maging milyonaryo? Taas ang kamay. Hindi ko na ulitin ang tanong. Hindi nyo alam ang gusto nyo. Kaya ka bang gawing milyonaryo ng Diyos? Kaya kang gawing milyonaryo ng Diyos kung loloobin niya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Eh ngayon, kahit anong pilit mo, ayaw ng Diyos. Magiging milyonaryo ka ba? Hindi po. Are you with me, kapatid? Kahit gaganyan-ganyan lang yan, kukuya-kuya lang yan, gusto ng Diyos, sabi niya, Ramsel, maging milyonaryo ka. Magiging milyonaryo ka, kagaya ni Joseph the Dreamer. In just one day, he has been promoted, not because of his performance, but because of the grace and favor of God. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Sabi ng iba, si pastor, hindi naman totoo kung magsalita. Ano? Kasi tao nga lang naman ako. Kung ako man hindi maniniwala. Pero pag ang Diyos ang nagsabi, brothers and sisters, maniwala ka sapagkat kayang-kaya ng Diyos na pagpalain ang buhay mo. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay.
Are you with me, mga kapatid? Kailan ka pagpapalain ng Diyos? Kung gugustuhin niya. Hindi dahil gusto mo. Tama ba, mga kapatid? Amen. So question is this. Next, why do we need the gift of favor for everyday life? Sino sa inyo ang mahilig magbigay ng regalo? Araw-araw nagbibigay ng regalo. Meron ba rito? Wala ba? Gusto kitang makilala. Sino ka? Ayan, no? Amen, no? Masarap yung mga tao makilala na mahilig magbigay ng regalo araw-araw. Bakit, mga kapatid? Now, bakit kailangan natin ng regalong pabor araw-araw? Alam niyo po kung bakit? Sabihin niyo sa akin, bakit po? Sapagkat ang tao minsan lang magbigay ng regalo. Tama ba, mga kapatid? Unless na inlababo siya, di ba? Yung mga in love, so todo bigay siya pag monthsary, weeksary, daysary, ano pa? Pero pagdating ng wedding anniversary, wala na. Naubos na. No? Napagod na, kakabigay. Are you with me, mga kapatid? Kaya kailangan natin ng pabor araw-araw. Now, kung ang tao napapagod magbigay ng regalo, si Lord walang hanggan na umiibig sa atin at nagbibigay. Amen, mga kapatid? It is unlimited. Bakit? Next, God's love has no limits. Sabihin sa katabi, no limits. Basahin natin, Lamentation 3:22-23. God's loyal love couldn't have run out. His merciful love couldn't have dried up. They're created new every morning. How great your faithfulness. Nakita nyo yan? Kung ang Diyos hindi na tumitigil na mahalin ka, tingnan nyo po yan. Hindi na uubusan, hindi natutuyuan ang pagmamahal niya sa iyo. Amen po ba, mga kapatid? Kaya dakila ang kanyang katapatan. Great is your faithfulness. Sabi sa NLT, the unfailing love of the Lord never ends. Sabi nga natin, never ends. Ano sa Tagalog? Hindi napuputol, hindi tumitigil. By His mercies, we have been kept from complete destruction. 23, great is His faithfulness. His mercies begin afresh each day. Amen, mga kapatid? So tuwing umaga, pagigising ka, bagong pabor lagi ang iyong tinatanggap sa ating Diyos na buhay. Kaya pag gumigising ka, excited ka ba? Amen, mga kapatid? Pag gumising ka, sabi nga ng iba, every gising is a blessing. Kaya pag gising mo pa lang, Lord, ang ganda ng araw, anong pagpapala ang ibibigay mo sa akin? Shout amen. Amen po, mga kapatid? Also, next, God's love never stops. It never fails. 1 Corinthians 13 verse 8. Ano po yan? Love never fails. No? Ang pag-ibig ng Diyos, hindi kasusukuan. Sabi sa katabi, hindi kasusukuan. No ngayon, kung minsan sinusukuan tayo ng tao, pero brothers and sisters, ang ganda ng pangako na ito. Kailanman hindi ka susukuan ng Diyos, ipaglalaban ka niya habang buhay. Shout amen. Amen. Now, ang tanong ay ito, masaya ba ang Diyos kapag nahihirapan tayo? Hello? Ano pong sagot natin dyan? Na tayo ay laging baon sa utang, no? Na tayo ay laging puro na lang kamalasan, hirap ang nararanasan sa buhay. Natutuwa ba ang Diyos pag nahihirapan tayo? Hindi po. Ano ang sagot ng Biblia? Basa. Romans 3:33 on the same context. He, sino yan? Our God does not enjoy causing people pain. He does not like to make anyone unhappy. Bilang isang ama, bilang isang magulang, ayaw ng Diyos na pasakitan tayo. Hindi siya natutuwa pag malungkot tayo. Tama ba, mga kapatid? Tama po ba? Kasi maraming mga tao, sinisisi ang Diyos kapag puro kamalasan yung nangyayari sa kanyang buhay. Ba't ganun ang tao, no? Pag hindi maganda yung nangyayari sa kanila, Diyos ko, anong ginawa mo sa akin? Ano sabi ng Biblia? Hindi siya masaya. Hindi siya nag-i-enjoy kung ikaw ay nahihirapan. Can I hear amen? Amen po ba? Kasi minsan pag lumalapit tayo sa Diyos, titingin ka pa sa langit, sabi mo, masaya ka na, Diyos, na nahihirapan ako ngayon? Hindi patas ang laban, o Diyos. Hirap na ako. Samantalang yung iba'y nagpapakasasa sa luho. Bakit hindi mo ako pagpalain? Brothers and sisters, malinaw ang sabi ng Biblia. Hindi siya natutuwa na ikaw ay nahihirapan. Gusto ng Diyos na ikaw ay guminhawa. Kaya nga ano yung word? Charis. Sabi nga natin charis.
Ano yung sabi ko kanina? Ayaw ng Diyos na magmukha kang mahirap habang nandito ka pa sa lupa. Amen? Sapagkat pag umuwi na tayo sa langit, doon tayo magkakaroon ng napakaganda, napakasayang buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Brothers and sisters, nawa po maging malinaw ito sa atin. Gusto ng Diyos na maging Macarius tayo. Amen mga kapatid? Kaya yung iba, sinasabi ko, sige, ideklara natin ang deklarasyon ng pagpapala. Sabi ng iba, hello? Sige nga po, ideklara natin ang deklarasyon ng pagpapala. In 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Amen po ba? Kasi ang gusto ng Diyos, itodo na niya ang pagpapala sa iyo. Ikaw lang ang ayaw. Amen mga kapatid? Ano yung binibigay niyang Macarius? Hindi lang blessing, super blessed. Sabi mo nga super. Hindi lang happiness, happier. Mas masaya pa. Kaso ayaw mo, kaya hindi nangyayari ang pagpapala sa iyo. Totoo ba yan, Pastor? Yes. John 1:16. Out of the fullness, todo na to fullness of His grace. Kanino? In Jesus, He has blessed us all, giving us one blessing after another. Pinagpala ka niya na ng bahay, may susunod ng kotse. Amen mga kapatid? At dahil may kotse ka na at bahay, bibigyan ka pa niya ng swimming pool sa likod. Amen mga kapatid? At dahil may swimming pool ka na sa loob, bibigyan ka niya ng rancho para magkaroon ka ng maraming baka at kambingan. Are you with me mga kapatid? Because of the fullness of grace, if you could just exhaust that. Hello? John 1:16, He has blessed us. Hindi niya babawiin yung una. He has blessed us with one blessing after another. Sunod-sunod. Sabihin sa katabi, sunod-sunod. Ang pagpapala ng Diyos sa lahat ng nakay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Sa Garden of Eden, foretaste lang. Patikim. Sabihin sa katabi, patikim. Pinatikim kay Adan at Eva ang buhay na walang hanggan. Pero nang dumating si Kristo, fullness of grace. Itinodo na niya para ikaw at ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kay Kristo. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Psalms 23 verse 6. Tingnan niyo po ito. Psalms 23 verse 6. Surely goodness and mercy shall what? Follow me all the days of my life. Pag sinabing all the days of my life, Monday, Tuesday hanggang Sunday. January hanggang November lang ba? Hindi, December. January hanggang December. Anong gagawin mo? And I will dwell in the house of the Lord forever. Amen po ba mga kapatid? Ang Hebrew word ng salitang goodness, sabi nga natin goodness, is tob. Sabi nga natin tob. It means beautiful, best. Tandaan nyo good things, good men or women. Ang mercy naman is kesed. Sabi nga natin, kesed. Very good. It means kindness, kabutihan, pity, awa, and favor or pabor. Kaya kung anak ka ng Diyos, dapat ang prayer mo ay hindi ganito, Lord, pagpalain mo ako. Hindi ganun Sabi ng verse dyan sa Psalms 23 verse 6, sabi niya, anak, pinagpala na kita. Tama ba? Surely, goodness, tob, and mercy, kised, will follow you all the days of your life. Kaya dapat ang prayer mo ay, Lord, ano kayang pagpapala ang bibigyan mo sa akin ngayong araw? Salamat, Panginoon, sa pagpapala, sapagkat bago na naman ang pagpapala mo sa akin. In Jesus' name, amen. Can I amen? Dapat nagpapasalamat ka na lang sa lahat ng pagpapala because He has blessed us with one blessing after another. Can I amen? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Well, I'm not against going abroad. Ako po ay ex-abroad din. Maganda talaga ang kitaan dyan. Pero kung pumunta ka ron dahil napagaya ka lang sa kapitbahay na yumaman, brothers and sisters, maling-mali. Sabihin sa katabi, maling-mali. Ang kay Juan ay kay Juan, ang kay Pedro ay kay, baka hindi ka si Pedro, ikaw si Juan. Tama ba mga kapatid? Huwag mong kalimutan ng Psalms 23. Ano bang pangako ng Diyos doon? Dahil si Lord ang iyong pastol, hindi ka magkukulang. Ano bang sabi ng verse 6? Surely goodness, mercy, hahabulin ka ng pagpapala daily, araw-araw, mga kapatid. Amen mga kapatid?
Kaya kung hahabulin ka ng pagpapala, huwag mong habulin ng pagpapala. Hayaan mo siyang humabol sa iyo kasi ang Panginoon ang iyong pastol. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, let me give you an emphasis on that. Kilala niyo si Haring David, tama? Siya ay isang hari. Tama ba? Pero malakas niyang sinabi, ang Panginoon, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Bakit siya hindi magkukulang? Dahil ba mayaman siya? Dahil ba hari siya? Hello? Dahil ba maganda o secure ang kanyang trabaho? Maganda ang kanyang negosyo? Kaya hindi siya magkukulang? Sagutin niyo po ako. Dahil ba ron? Hindi po. Bakit hindi siya magkukulang? Una niyang sinabi, sapagkat ang Panginoon ang aking pastol. Amen mga kapatid? Pag ang Panginoon ang pastol mo, siya ang mag-aalaga sa iyo. Siya ang magdadala ng damo sa iyo. Iingatan ka, aalagaan ka upang ang buhay mo ay sumagana. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Basta make sure na ang Panginoon ang iyong pastol. Itatawid ka niya sa anumang kahirapan at pagsubok ng ating mga buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Next. Sa Psalms 23, sinabi ang katagang all the days of my life. At ang ibig sabihin nito ay every day. Gusto niyo ba araw-araw kayong pagpapalay ng Diyos? O gusto niyo every Sunday lang? Every Wednesday lang? Gusto natin every day. Amen mga kapatid? To translate that, ganito ang sabi ni David, kung pinagpapala mo ko Diyos ng araw-araw, sabi niya, surely beautiful things. Gusto niyo ba yon? Magagandang bagay? Maganda? Best things, good people, men or women, kindness, pity, favor will stay close to me every day. Amen mga kapatid? Amen. So, sinasabi ni Haring David na ang lahat ng magagandang bagay ay pwedeng manatili sa atin dahil sa pabor ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Psalm 68 verse 19. Sabi po, blessed be the Lord who daily loads us with benefits, the God of our salvation. Amen na kapatid? Ang ganda ng verse na ito. Ang Diyos, araw-araw kang kinakargahan ng maraming benefits. Do you like benefits? Yung kahit hindi mo naman pinaghirapan, pabor kasi ng Diyos, kaya ikinakarga niya sa atin. Can I hear amen? Yung minsan nag-apply ka ng trabaho pero hindi ka natanggap, magtatampo ka ba sa Diyos? Hindi. Pag hindi ka natanggap, ang sabi mo, is their loss, not mine. Bakit? Sapagkat ang Diyos, lagi akong kinakargahan ng maraming benefits. Kung nasaan ang mga anak ng Diyos, kasunod din ito palagi ang pagpapala. Kaya kung nasa maganda kang kumpanya, mas lalo pa itong gaganda kasi naroon ka at ikaw ay anak ng Diyos. Shout amen. Asset ka. Sabihin sa katabi, asset ka ng iyong trabaho. Amen mga kapatid? Kaya minsan pag asset ka, di ba? Ayaw kang pakawalan kahit matanda ka na. Kasi ang hinahabol nila, hindi lang ikaw, kundi ang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Now, sa mga may trabaho, sa may mga negosyo, minsan ba mayroong konting kita? O laging malakas ang kita? Yung konting kita, be happy. Sabihin sa katabi, be happy. Bakit, pastor? Konti nga eh. Kasi yung iba, zero. At yung iba'y nagsara na. Pero ikaw, may konting kita pa. Kaya palapakan mo naman ng Diyos. Are you with me mga kapatid? Ang tawag diyan, charis. It is the gift of favor. Kung yung iba'y nagsisara na, yung iba'y na-bankrupt na, nandiyan ka pa rin at nakatayo dahil sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Are you with me mga kapatid? Now sa mga kabataan, mga binata, taas ang kamay, mga kadalagahan, gusto niyo ba bang mag-asawa? Gusto niyo ba bang magkapamilya? Now, dapat matutunan mo ang salitang charis. Bakit po? Pag natutunan mo ang biyaya at pabor ng Diyos, hindi ka lang basta magtatrabaho, kundi hahanapin mo rin ang Diyos sa iyong buhay. Can I hear amen? Amen po ba? Bakit? Sapagat hindi lamang sipag ang kailangan, kundi ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa atin. Tingin po kayo sa akin. Hindi titigil ang tao sa pagtatrabaho. Tama mga kapatid? Hanggang kailan tayo magtatrabaho? Hanggang tayo ay mamatay. Nasa Bible po ba ito? Yes. Genesis 3:19. All your life, you will what? Sweat to produce food until your dying day. Hanggang mamatay ka.
then you will return to the ground from which you came, for where you made from dust, look at that, and to the dust you will return. Saan tayo galing? Sa lupa, sa alabok, at babalik din tayo sa lupa kapag ikaw ay patay na habang ikaw ay nagtatrabaho. Can I hear amen? Amen po ba? Hindi matatapos ang pagtatrabaho. Now, ano pong gustong ibig sabihin natin dito? Don't overwork yourself. Don't kill yourself working. Can I hear amen? Huwag mong patayin ang sarili mo sa pagtatrabaho. Pag may day off, mag-day off ka. Pag may time ka para magpahinga, magpahinga ka. Respect your health as well. Amen mga kapatid? Amen po ba? At umasa ka, magtiwala ka saan? Sa blessing ng Diyos. Are you with me? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Bakit? Isa sa paborito kong verse nung ako'y nagpastor na, iniwan ko ang aking trabaho. Proverbs 10:22, the blessing of the Lord makes what? A person rich, and he adds no sorrow with it. Tama mga kapatid? Sa Good News Bible, it is the Lord's blessing that makes you wealthy. Hard work can make you richer. Ano pong nagpapayaman sa tao? Sabi ng verse, it is the Lord's. Nabasa nyo ba? It is the Lord's blessing that makes a person rich. Now, hindi binabaliwala ng Diyos ang mga masisipag. Itaas nga kami ng mga masisipag na kahit linggo nagtatrabaho. Andiyan po pa yung mga kapatid? Buong linggo nagtatrabaho, masisipag. Well, gusto ng Diyos ng masisipag. Tama po mga kapatid? Pero sabi ng verse, hard work can make you richer. Sabi sa katabi, kulang yan. Ang sipag ay kulang, kaya dagdagan mo ng the Lord's blessing. At pag meron kang kasipagan, meron kang blessing, nagsisimba ka, naglilingkod ka sa Diyos, ikaw nga ay tunay na yayaman. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Pabor yun. Sabi sa katabi, pabor yun ng Diyos. Kasi kahit na may 1 million ka, di ba, piso na lang. Pero pag may pabor ng Diyos, yung 1 million mo, tumutubo pa. Are you with me? Amen? So, dapat hanapin mo ang pabor ng Diyos. Bakit? Dito na tayo matatapos. There is more to grace carries than just going to heaven. Mahirap ba talaga ang buhay? Sino sa inyo ang medyo nahihirapan na? Maraming mga tao ang nahihirapan na sa buhay, kaya minsan gusto na nilang umuwi sa heaven. Sabihin sa katabi, wag muna. May mabuting balita, carries the gift of favor of God. Amen mga kapatid? Ang kailangan mo lang gawin ang kininang pabor ng Diyos at hanapin mo ang nagbibigay ng pabor. Sino po yon? Si Jesus. Look at this. Last 2 verses. 2 Corinthians 1:20. The yes to all of God's promises is in Christ. And that is why we say, Amen. Sabi nga natin, Amen. Through Christ to the glory of God. Kaya kapag nag-pray ka, alamin mo kung ito'y yes kay Jesus. Sinabi ba ni Jesus na yayaman ka? Ha? Na ikaw ay super blessed? Sinabi ba na Jesus na ikaw ay magaling na sa iyong sakit karamdaman? Sinabi pa niya na may maganda kang future. Amen! Sabi mo lang, Amen! At ito ay mapapasa iyo dahil kay Kristo. Shout Amen! Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me mga kapatid? Amen. Now, sa sobrang hirap ng buhay, naalala niyo po ba yung kwento ng bata na naglayas dahil lagi nag-aaway ang kanyang mga magulang? Tinanong siya ng isang mama, sabi niya, saan ka nakatira? Sa impyerno. Sinong tatay mo? Demonyo. Sinong nanay mo? Demonya. Anong pangalan mo? Demonyito po. Paano mo nasabi? Kasi pag nag-aaway yung mga magulang ko, sabi nila, umuwi ka pang demonyo ka. Sabi naman ng tatay, nagsalita naman ng demonya. Ano? Kaya sabi ng tatay, makalayas na nga sa impyernong bahay na ito. O impyerno nga ang bahay nila. Kaya naman habang nag-aaway sila, aalis na ang bata, sasabihin naman ng magulang, saan ka na naman pupuntang demonyito ka? Kaya yun ang natanim sa kanyang isip dahil napakahirap ng buhay nila. Are you with me mga kapatid? Brothers and sisters, hindi mo kailangan magdusa. Sabihin sa katabi, hindi mo kailangan magdusa. Sapagkat si Kristo na ang nagdusa para sa atin, para ikaw at ako ay maging mayaman. Pumalakpak ang gustong maging mayaman sa Panginoon. Last verse na natin. Tingnan nyo sa mga gustong yumaman. 2 Corinthians 8:9. Everybody.
You know the grace of our Lord Jesus. Rich as He was, mayaman siya? Yes. He made Himself poor. Kanino? For your sake, in order to make you rich by means of His poverty. Si Jesus naging beggar, naging indigent. No? Isang kahig, isang tuka. Dukha, nagpakadukha si Jesus. Bakit? Para sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, ikaw at ako ay maging mayaman. Pumalakpak nga po ang naniniwala doon. Bakit? Gusto ng Diyos na maranasan natin yung tinatawag na a little heaven here on earth. Kahit nandito ka pa sa lupa, ikaw ay nakakatikim na ng paraiso ng langit. Mga kapatid? Etong maganda, huwag ka munang mamatay. No? Ang maganda, habang nasa lupa ka, habang pinagpapala ka ng Diyos, kasama mo ang mga anak mo, kasama mo ang kapamilya mo, kasama mo yung mga apo mo na pinagpapala ng ating Diyos na buhay dahil sa kanyang pabor at biyaya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you with me, mga kapatid? So again, there is more to grace carries than just going to heaven. At yung pong pag-uusapan natin, ano nga po bang mga benefits or inclusion ng ating kaligtasan? May natutunan po ba kayo? Amen. Hindi ka lang basta niligtas ha, may inclusion po yan, may kasama. So what is our Macarius challenge? Next, enjoy God's gift of favor. Kailan daw? Every day. Again, enjoy God's gift of favor every day. Sige, tayo po tayong lahat. Na-enjoy niyo po ba ang pabor ng Diyos? Araw-araw? I-appreciate mo ang daily blessing ng Diyos. Sabi nga ng kanta, count your blessing, name them one by one. Baka kasi nakakalimot ka eh. Maraming pagpapala ng binigay ng Diyos sa iyo, ang kailangan mo lang gawin, i-enjoy ito kasama ang Diyos. Amen mga kapatid? At dahil na-enjoy mo ang pagpapala mo, sabi ng John 1:16, dahil kay Kristo, we have blessed from one blessing after another. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sapagkat tunay na nagpapalaya ang iyong mga salita. Lord, salamat sapagkat binigyan mo ng pag-asa ang aming buhay. Sa kabila ng kahirapan, sa kabila na kami po ay nahihirapan sa aming buhay, Panginoon. Lord, dalangin po namin na patuloy iangat mo po ang aming buhay, O Diyos. Salamat sa iyong mabuting balita na nagsasabing charis. It is the gift of God's favor. Ito ay libre, purong regalo, walang babayaran, at ito ay purong pabor at biyaya mo, Panginoon. Kaya naman, Ama, sa lahat na nakakasumpong ng iyong pabor at biyaya, patuloy po na iangat mo ang antas ng aming pamumuhay. Salamat sapagkat we are undeserving of your blessing, and yet hindi kami ang tinitignan mo, kundi si Kristo na aming tinanggap. 2 Corinthians 1:20, lagi naming uulitin, all the promises of God are yes in Jesus. Kaya naman, Panginoon, lahat ng prayer request namin, lahat ng panalangin namin ay approve, yes na, sapagkat ito'y pinapanalangin namin sa aming Panginoong Kristo. In Jesus' name, alam namin na ang lahat ng mga bagay na magaganda, mga bagay na best, mga bagay na pinagkaloob mo sa amin ay tunay po na para sa aming kabubuti. Kaya naman, Ama, patuloy na pagpalain mo po at salamat sa mga pagpapala na pinagkaloob mo na sa aming buhay at sa aming pamilya, sa aming kabuhayan, sa aming negosyo. Salamat sa kalusugan. Salamat sa paglilingkod sa iyo, sa kasipagan. At maingat namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos sa buhay. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Everybody, enjoy God's gift of favor every day. To God be the glory. Are you blessed? Super. Sige po, upo tayo saglit at tayo po ay